Magandang araw po mga kakmate. Ito po si Doc Bisdak, Angelo Grabe para sa Battle Kak. Lagi kang lamang health and maintenance tips. Mga kakmate, nung nakaraan na pag-usapan po natin yung mga tungkol po sa breeding po. Kung paano po natin inaalagaan, kung paano po yung ginagawa po natin maintenance doon po sa mga inahin. Pero po mga kakmate, nakakalimutan po natin yun naman pong pares ng inahin pag nagbi-breeding po tayo. Ito po yung broodcock natin. Ngayong araw po mga kakmate, pag-uusapan naman po natin yung mga simpleng paraan po kung paano natin mami-maintain yung kondisyon o yung kalagayan po o kalusugan po ng mga broodstag o ng mga broodcock po natin during po ng breeding season para ma-maintain po natin yung taas po ng fertility po ng itlog na ma-harvest po natin mga kakmate. Unang-una po na ginagawa po natin during breeding season is yung pagpili po na broodcock na gagamitin po natin na ipapares po natin sa mga inahin natin. No? Pag nakapili na po tayo ng broodcock mga kakmate, unang-una po na ginagawa natin kasi po naka-cord lang po sila is yung dapat po pinupurga po natin sila. Purgahin po natin sila gamit po yung wormal po natin. Pagkatapos po natin magpurga para mapanitili po naman yung ganda at tibay po ng balahibo ng mga broodcock natin is yung pagpaligo po natin sa kanila ng Triple X shampoo po mga kakmate. Pagkatapos po natin sila mapurga, pagkatapos po natin silang maligo ng Triple X shampoo, yan po mga kakmate, pwede na po natin silang isalang po doon po sa breeding pen po natin. Ngayon mga kakmate, lagi pong tinatanong sa atin, no? Doc, ilan po bang inahin ang usually po na ginagamit niyo po para po sa isang broodcock? Yan po mga kakmate, pag medyo may edad na po yung broodcock natin, usually po pinapares lang po natin sa hanggang 4 na inahin. Kasi dito po sa Manukan mga kakmate, meron po kaming single mating, meron naman po tayong breeding na ginagamit po flock mating. Isang broodcock po pinapares natin sa 4. Kung medyo bata-bata pa po yung broodcock po natin o broodstag po natin, pinapares naman po natin siya sa 4 hanggang 6 po na inahin. Ngayon, advice lang po mga kakmate, pag nagbi-breed po tayo sa flock mating, gawin po natin kaugalian na pagkain po sa umaga at pagkain po sa hapon, dapat po tinatanggal nyo po yung mga broodcock sa breeding pen at i-cord po natin sila para makakain po na maayos. Kasama po dyan sa pagkain na maayos, dapat po yung pagbigay naman po ng supplements po para naman po hindi bumibigay yung katawan ng mga manok natin. Kasi usually po, na nakikita ko po, isa po sa mga faktor na nagkakaroon po tayo ng failure po sa breeding is yung pag-aalaga po sa mga broodcock natin. Dapat po, binibigyan po natin sila ng tamang suplemento po para mapanatili po nila yung kalusugan nila at hindi po basta-basta tamaan ng sakit. Dito po sa atin, ginagawa po natin, pag nag-breeding na po tayo o nag-umpisa na po tayo ng breeding, pinaiinom po natin sila ng El Toro. Binibigay po natin once a week. Ito po mga kakmate, isa po sa mga broodcock na ginagamit po natin dito sa Manukan po natin is yung lemon po na broodcock. Ito po isang 3-year-old po na broodcock. Nagdadala po ito siya ng 4 na inahin po. Kung makikita nyo po, halos napapanatili niya po yung kagandahan po ng katawan niya, makintab po yung balahibo. O ibig sabihin po yung overall po na kaanyuan niya po o yung picture niya po maganda pa rin po kahit ilan na po yung kinakastahan niya. Ito po, isa po sa mga dahilan na nagbibigay po sa kanyang ganitong kondisyon is yung El Toro po natin mga kakmate. Yung El Toro po natin, meron po yung amino acids. Amino acids po para panatiliin po yung kagandahan ng katawan ng mga broodcock nyo po. Vitamin E naman po para naman po patibayin yung mga balahibo nila at pakintabin rin po siya. Yung L-carnitine naman po mga kakmate is nagiging pagkain po to ng mga similya para mas dumami at maliksi po yung similya na inilalabas po ng mga broodcock natin para gumanda po yung fertility ng mga itlog natin. Mga kakmate, sunod naman po na binibigay po natin sa mga broodcock o broodstag natin during po ng breeding season is yung Vitamin Pro po natin. Yung Vitamin Pro po natin is multivitamins, minerals, electrolytes, amino acids,
at may probiotic po to siya. Ito naman po, pinagaganda naman po natin yung absorption po at yung pag-maintain po sa katawan nila is makakasigurado po tayo throughout po ng breeding season na mapapanatili po nila yung ganda po ng katawan at yung kondisyon po ng katawan ng mga broodstag o broodcock natin, mga kakmate. Mga kakmate, dinadagdag rin po natin na during breeding season na dapat po sa isang buwan po, 2 beses po tayo o every 2 weeks po nililiguan po natin yung mga broodstag o broodcock po natin para palagi pong ma-relax o makondisyon po yung mga balahibo at yung katawan po ng manok natin. Kasi po nakikita rin po natin lalong-lalo na po pag marami po tayong inahin na pinakakastahan po sa kanila medyo nagkakaroon po ng pagtutuyo po ng balahibo ng manok natin. Pwede po natin silang liguan po gamit ang Triple X shampoo sa isang buwan po 2 beses. Ibig sabihin every 2 weeks po, mga kakmate. Mga kakmate, napag-usapan po natin yung maintenance po na 2 gamot po na binibigay natin kada linggo po. Ito po yung El Toro, 1 beses po sa 1 linggo. At yung Bitmin Pro po natin, 1 beses rin po sa 1 linggo yung pagbigay. Another po na binibigay po naman natin sa kanila, ito naman po is yung linggo-linggo na binibigay po natin, is yung Dragon Driver po natin, mga kakmate. Yung Dragon Driver po natin, may kapin po siya, may ginseng po siya, at may ATP po siya. Ngayon, Doc, usually po, tinatanong po sa atin yan, bakit naman po tayo magbibigay ng Dragon Driver weekly para doon po sa mga broodcock at broodstag natin. Ito po kasi kadalasan po nangyayari po sa mga breeding po natin is hindi po natin napapansin po na minsan tumatagal, medyo dumadalang na po yung pagsampan nila sa mga inahin. O medyo kinukulang po yung pagsampan nila sa mga inahin natin during breeding season. Ang pagbigay po ng Dragon Driver natin kada linggo po is para masiguro lang po natin na andun po palagi yung libido o yung gigil po ng mga broodstag o broodcock po natin sa pagkasta po sa mga inahin. Yan po, mga kakmate. Sana po may natutunan na naman po kayo sa topic po natin ngayong araw na to. At yung mga nakaraang topic po natin, yung pag-aalaga po ng sisiw, tamang pag-brooding po, sa range po, yung management po ng pag naglulugon po yung mga manok po natin, yung paggamot po sa tibak, tsaka sa mga malalang sipon po, yung topic po natin na pagtatari. Yan, mga kakmate, sana po may mga natutunan po kayo o nakadagdag po kami sa mga kaalaman nyo po sa pagmamanok. Sa ngalan po ng bumubuo po ng Battlecock, kasama po dyan si Sir Roy po, sila Ma'am Weng, sila Ma'am Mitch, yung National Sales Manager po natin, si Sir Bon. Sama po sa mga 10 kasamahan po natin na bumubuo po ng Battlecock, Luzon, Visayas at Mindanao po. Ako po si Doc Bisdak, Angelo Grabe po. Nagpapasalamat po kami sa pagsubaybay nyo po, mga kakmate, dito po sa mga segment po natin sa Tilaok TV. At abangan nyo na naman po kami sa susunod po na season po. Yan po, ito po si Doc Bisdak, Angelo Grabe, para sa Battlecock, lagi kang lamang, health and maintenance tips. Mga katilaok, follow us on YouTube and Facebook.